Lahat daw ng mga panaginip ay tumuturo sa kinabukasan. Ang mga bangungot naman ay umiiral sa nakaraan. Lahat daw tayo ay may kanya-kanyang mga multo na palaging dala-dala. At ang susi sa payapang buhay ay ang patahanin ang kanilang mga pag-iyak. Dahil lahat daw ng multo ay naninirahan sa nakaraan. Pero kasabay din yan, ang mga multo rin ay nabubuhay sa ating mga kalooban. Tuwing tayo ay hindi pa rin makabitaw, tuwing tayo hindi pa rin matanggap, tuwing tayo hindi matakasan, at may hindi pa rin mapakawalan. Kung minsan nasa loob natin ang mga multo, minsan sila rin ang nananalo. Pero sa ating kwento ngayong Biyernes ng Kababalaghan, mga kapatid, malalaman po ni Mara ng Kabanatuan na isang multo rin ang magpapatotoo sa kasabihan na matakot sa kasaysayan sapagkat walang lihim ang hindi nito na ibubunyag. Si Ginoong Orly Aquino ang nagsulat ng ating dula. Dito po sa Sana Lord, simulan na natin ang multo na walang mukha. Vic, kanina pa umaalalong yung asong kalye na yun. Huwag mo siyang pansinin, Mara. Patuloy na tayo. 10 oras na ng gabi. Hindi ako makatulog eh. Kinikilabutan ako pag naririnig kong umaalalong yung aso. Ba't papansinin mo yun? Kasi sabi ng iba, masamang palatandaan daw pag umaalalong ang aso. Nagbabadya daw ng malagim na mangyayari sa tao o sa bahay kung saan nakatapat yung aso. Ay nako, 40 anyos ka na gaya ko. Nagpapaniwala ka pa sa mga pamahiin. Bugawin mo yung aso. Hindi na. Teka, Oh, ba't ka bumangon dito sa kama? bubugawin ko yung aso sa kalye. Wag na. Ay, hayaan mo na ako. Baka sa tapat ng bahay natin nakatapat yung asong umaalulong may malagim na mangyari pa sa pamilya natin. Ang asong umaalulong, nasa labas ng gate namin at nakaharap sa tapat ng bahay namin. Babatuhin ko siya. Shoo! Ay, salamat lumayo rin yung buwisit na asong yun. Makakatulog na kami. May lalaki nakaputi sa loob ng bakuran namin. Umiiyak siya habang nakatalikod sa akin at naglalakad siya papalapit sa pinto ng bahay namin. Nakalutang sa lupa ang kanyang mga paa. Ang lalaki nakaputi na umiiyak, unti-unting lumulusot sa nakasarang pinto ng aming bahay. Ang lalaki nakaputi at umiiyak, isa siyang multo! Multo! May lalaking nakaputi sa dilim. Umiiyak. Sino ka? Ba't ka umiiyak? At paano ka nakapasok dito sa kwarto namin? Vic, kilala mo ko. Dahan-dahan siya lumalapit. Papalapit sa liwanag.
Alam mo ang dahilan ng pag-iyak ko. Ang lalaking nakaputi, nakalutang sa sahig ang kanyang mga paa at wala siyang mukha. Multo! Multo! Walang mukha! Ano ho, Ate Mara? Multo ng lalaking nakaputi na walang muka. Oo, Oreng. Yun daw nakita ng Kuya Vic mo sa kwarto namin kagabi kaya napasigaw siya. Pero pagpasok ko, hindi ko na dinatnan doon yung multo na unti-unti raw naglaho pagbukas ko ng pinto. Naku hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo, Ate Mara. Pero naniniwala ako sa'yo kaya itinigil ko muna ang pagdidilig ng halaman dito sa harap ng bahay. Nakakita ka na ba ng multo? Hindi pa pero may naramdaman na ako. Naramdaman? Ewan kung maniniwala ka, Ate Mara, pero naramdaman ko lang na may multo na magtrabaho ko rito sa inyo. Ay, anong gusto mong sabihin? Nung mga nakaraang buwan na naging kasambahay ako ng pamilya nyo, wala akong kakaibang naramdaman kapag nandito ko. Pero nung nakaraang linggo na isang gabing nagpapaantok ako sa harap ng bahay, may narinig akong pag-iyak ng isang lalaki sa bakuran. Pero wala naman akong nakitang tao doon. Kaya kinilabutan talaga ako. Ay, noong nakaraang linggo ka pa pala may naramdaman na kakaiba. Bakit ngayon mo lang nabanggit sa akin? Nag-aalala kasi ako baka hindi nyo ako paniwalaan. Pero malamang, Ate Mara. Malamang na ano, Oreng? Ang narinig kong lalaking umiiyak nung isang gabi, walang iba kundi ang nakita kagabi ng asawa mo na multong walang muka. Natatandaan ko, ganitong oras nung nakaraang linggo ng gabi nang makarinig at makaramdam ako ng kakaiba dito sa harap ng bahay ng mga amo ko. Pero pwedeng hindi multong narinig kong umiiyak nung isang gabi at ang nakita ng mga amo ko kagabi, baka may taong nananakot lang sa amin para umalis kami rito dahil baka interesado sa bahay na to. May lalaking nakaputi sa madilim na bahagi ng bakuran. Umiiyak. Malalaman ko ngayon kung totoong multo ang lalaking ito. Lalapitan ko siya at gugulatin. Hoy! Ano ginagawa mo dyan sa dilim dito sa bakuran ng bahay ng amo ko? Bakit ka umiiyak? Nananakot ka, no? Ang lalaking nakaputi at umiiyak. Pag-alis niya sa dilim, nakalutang sa lupa ang kanyang paa. Wala siyang mukha at tumagos ang kamay ko nang inihawak ko sa balikat niya. Multo ang nakaputing lalaking ito. Multong walang mukha. Abel, bumangon ka. Bangon. Ganyan nga. Bumangon ka. Sumunod ka sa akin. Kahit nahihimbing ka, sundin mo ako. Lumakad ka. Lakad. Lalabas ka ng bahay. Sasama ka sa akin. Sumunod ka sa akin. Sumunod ka kung saan ako pupunta.
Gumising ka. Bumangon ka. Mara, Vic? Ba't parang ligalig ka? kanina nagising ako. Uminom ako ng tubig sa kitchen. Bago ko magbalik dito sa kwarto natin, napansin kong sumilip sa kwarto ni Abel. Wala rin ang anak natin. Kaya hinanap ko siya, pero wala siya sa loob ng bahay. Wala rin sa bakuran. Lumabas nang di nagpapaalam sa atin? Malamang. Ba't lumabas ang bahay ang anak mo nang walang paalam at oras pa ng gabi? Saan naman magpupunta si Abel? Ate Mara, kung saan-saan na natin hinanap si Abel. Pero hindi pa rin natin siya makita. Wala naman tayong mapagtanungan dahil tulog na yung mga kapitbahay natin. Hindi niyo naman matawagan si Abel eh. Kasi nga naiwan niya sa kwarto yung cellphone niya eh. May paraan para malaman natin kung nasa ang anak niyo, Ate Mara. Paano? Lumapit tayo sa kakilala kong faith healer. Wala kayong aalalahanin sa akin, Oreng. Sanay na akong may nanggigising sa akin para humingi ng tulong ko. Naku, salamat, Rosa. Hindi na kami nahiya sa'yo dahil kailangan ng mga amo kong tulong mo eh. Buti malapit lang sa bahay namin itong tinitiran mo, Rosa. At buti na lang, Kuya Vic, sumama ka sa amin ni Ate Mara sa paglapit kay Rosa. Pareho lang kami nag-aalala ng asawa ko sa aming nag-iisang anak, Oreng. Kung pwede, tumahimik muna kayo para mabistahan kong mabuti ang binabalasa kong mga baraha. Ba't ka napailing, Rosa? Mabuti, nasamahan agad kayong mag-asawa sa akin ng kasambahay nyo. May problema ba, Rosa? Oreng, maliwanag ang mensaheng nababasa ko sa aking mga baraha. Lalaki ang may kagagawan sa pagkawala ng anak ng mga amo mo. Isang lalaking multo. Ha? Multo? Multong walang muka. Abel, dito na lamang tayo. Gumising ka na. Saan ako naroon? Abel, huwag kang matakot. Sino ka? Divino ang pangalan ko. Kilala mo ko? Kaibigan ako ng tatay mo. Matalik na kaibigan. Ba't narito ako sa ibabaw ng talampas? Hindi mo alam na naparito ka dahil naglakad ka habang natutulog. Naglakad ako ng tulog? Oo. Umalis ka sa inyong bahay habang nahihimbing ka kaya nakarating ka rito. Ngayon ko lang nalaman na naglalakad pala ako ng tulog. Ba't nasa dilim ka? Lalapit din ako sa'yo. Tansya ko halos magkaedad lang tayo. Tama ka. 18 anyos din ako gaya mo. Paano ka naging matalik na kaibigan ng daddy ko? Rosa, pasensya ka na sa mga amo ko ha. Ay nako, Horeng, wala kang problema sa akin. Hindi yata kasi sila naniniwala sa'yo eh. Naniniwala sila sa akin. Lalo ang amo mong lalaki. Ba't di sila sumama sa atin sa paghahanap sa nawawala nilang anak?
Nararamdaman ko may kinikimkim na mabigat na dahilan ng amo mong lalaki. Naku, hindi kita maintindihan eh. Hindi ko rin maunawaan ang amo mong lalaki pero malalantad din ano man ang itinatago niyang lihim. Lihim? May lihim si Kuya Vic? Meron, Oring. Yun ang nararamdaman at natitiyak ko. May inililihim siya na maaaring sa ngayon siya lang ang nakakaalam. Pero ano man ang lihim na yun, malamang iyon ang dahilan ng pagpapakita sa mga amo mo ng multong walang mukha. Eto, malapit na tayo sa talampas na sinasabi mong nararamdaman mong kinaroroonan ni Abel. Talasan natin ang ating mga mata. Anumang sandali ay maaaring mamataan natin sa lugar na to ang anak ng mga amo mo. Dahil maliwanag ang sinag ng buwan sa gabing ito. Ba't bigla kang umiyak? Rosa, nakita ko na si Abel. Nasaan siya? Nasa gilid ng talampas ang anak ng mga amo ko. Kasama niya ang multong walang mukha. Abel, malagim ang nangyari sa akin. Hindi kita maintindihan. Kung sa'yo nangyari ang sinapit ko, siguradong hindi ka rin matatahimik at maghihiganti ka. Anong gusto mo sabihin? Lumapit ka rito sa dilim para maintindihan mo ko at makita mo ako ng mabuti. Sige, lalapit ako sa'yo. Abel, Manang Oring? huwag kang lumapit sa gilid ng bangin. Lumayo ka sa multo. Ha? Multo? Ang lalaking nasa dilim na kasama ko dito sa tuktok ng bundok, multo? Alam mo, hindi kita maintindihan, Vic. Sabi mo kanina nung tinawagan mo ako, Froy, naniniwala ako sa sinabi ng faith healer na multo ang may kagagawan sa pagkawala ng anak ko. Pero sa halip na sumama ka sa asawa mo sa paghahanap sa anak nyo, pinuntahan mo ako at nagpilit kang mag-inuman tayo. At di ka naman dating malakas uminom nung mga binata pa tayo. Pero ngayon, panay ang tungga mo. Oh, napaiyak ka pa. Vic, best friend tayo noon pa. Kabisado kita. Matapang ka, hindi ka iyakin. At walang sino mang nakakapigil sa'yo na gawin ang gusto mo. Pero ba't ngayon parang nawawala na ang tapang mo? Nagpapatalo ka ba talaga sa multo? Halika, Abel. Manang Oring? Ay, buti nasunggapan mo agad siya sa braso, Oring. Kundi malamang nahulog sa bangin ang anak ng mga amo mo. Sino siya? Si Rosa, kaibigan kong faith healer. Ba't kayo narito sa talampas? Kanina ka pa namin hinahanap, Abel. Hindi tama ang ginawa mo, iho. Hindi po tama ang alin. Abel, mahusay na faith healer si Rosa. Alam niyang sumama ka sa multo. Multo? Si Divino? Sinong Divino? Yung kausap ko po kanina sa dilim? Ha? Nasaan siya? Ba't biglang nawala? Nandito rin sa talampas yung lalaking nakaputi eh.
po, Mamang Elisa. Papa Mauro. Froy, bakit inaalalayan mo si Vic? Ba't parang napalungay siya na halos na hindi makalakad? May masamang nangyari ba sa kaibigan mo, Froy? Wala ho. Nagkainuman lang kami. Napasobra ang inom ng anak niyo Ayaw naman niyang ihatid ko siya sa kanila. Baka daw mag-away lang silang mag-asawa. Kaya eto, dito na siya nagpahatid sa inyo. Fred, tutulungan lang kita sa pag-alala kay Vic. Sige po, Papang. Idiretso na ninyo ang anak mo sa dati niyang kwarto, ha, Mauro? Oo, Melissa. Hindi naman kasi siya dating sanay uminom ba't nagpakalasing siya? Vic. Vic. Vic, gumising ka. Vic. Bakit ka bumangon, Mauro? Sisilipin ko lang sandali si Vic sa kwarto niya, Melissa. Ay, bakit pa? Aalamin ko lang kung nakatulog na siya matapos ko siyang punasan ng maligamgam na tubig kanina. Ay, siya ikaw ang bahala. Paggising pa si Vic at medyo humulas na ang kalasingan niya, aalamin ko kung ba't siya nagpakalasing. Baka may mabigat na problema ang anak ko. Vic. Vic, gumising ka. Kanina pa nakaalis si Frey. Nagsusolo na si Vic sa kwarto. Wala naman tao rito sa kwarto. At nahihimbing ng anak ko. Sino may-ari ng boses na narinig ko kanina? Natila boses ng isang lalaki na tumatawag kay Vic. Sino yun? Medyo naparami rin ang nainom ko kanina. Bira kasi kaming magkainuman ni Vic Pero, totoo kaya yung sinabi ng kaibigan kong yun na may multong lumalabas sa bahay nila? Multong malamang na siya ang may kagawan sa biglang pagkawala ng anak niya. Ha? Anong nakikita kong yun sa madilim na bahagi ng bakuran ni Vic? Isang lalaking nakaputi na umiiyak? Baka yun yung multong sinasabi ni Vic? Saktong napadaan ako rito sa bahay ni Vic bago ako umuwi. Ang cellphone ko. Malalaman ko kung totoo o hindi na may nagmumulto sa pamilya ni Vic. Pipicturean ko yung lalaki na kaputi. Kukunan ko ng litrato ang multo. Mauro, Huwag kang umiti, Melissa. sino ang hindi matatawa sa iyo? Totoong sinabi ko. Paano magkakaroon ng ibang tao sa kwarto ni Vic? Wala naman tayong ibang lalaking kasama rito sa bahay na teenager. Alam ko. May edad na rin naman ang kasambahay nating si Mameng. Panawalaan mo ko. Naku, guni-guni lang ang narinig mo. Nako, hindi. Ay siya, matulog na tayo. Pwedeng hindi ka maniwala. Pero ang tinig ng lalaki na narinig ko kanina sa kwarto ni Vic, parang boses ni Divino. Si Divino?
Yung matalik na kaibigan ni Vic nung mga bata pa sila. Abay, patay na yun, hindi ba? Oo, aksidenteng nahulog si Divino sa bangin noon ayon kay Vic. Ay, 18 anyos pa lang si Divino nang mamatay siya. Pamilyar sa akin ang boses niya dahil madalas ko siya makausap nung nabubuhay pa siya. Ang ibig mong sabihin, nagmumulto si Divino. Pinagmumultohan si Vic ng yumao niyang matalik na kaibigan nung mga bata pa sila. Froy, wala rito sa amin si Vic. Nakatulog na siya sa bahay ng magulang niya, Mara. Doon kasi siya sa akin nagpahatid kagabi nung manggaling siya sa amin. Hindi pa pala siya nakauwi rito sa bahay niyo. Buti doon siya nagpalipas ng magdamag sa magulang niya. Nag-alala ko sa kanya dahil hindi ko siya makontak kagabi pang naghahanap ako kay Abel. At kahit nang makauwi na rito sa bahay namin ng anak ko. Pupuntahan ko na lang si Vic sa mga biyanan mo. Teka Froy, ano yung hawak mo? Ito. Litrato ng lalaking na picturean ko sa loob ng bakuran niyo kagabi. Nung matapos kong makunan ng litrato, parang bulang nawala. Pwede ko bang makita? Sige, ayan. Diyos ko! Oh, ba't biglang nanlaki ang mata mo, Mara? Parang kilala ko ang lalaki nakaputi sa litrato, Froy. Kilala mo siya? Kahit natabingan ng palad niya ang kanyang muka? Pamilyar sa akin yung balat sa palad niya. Kilala mo siya? Ang balat sa palad niya ay tulad ng nasa palad na matalik na kaibigan ni Vic noong teenager pa siya. Si Divino, na matagal lang patay. Vic, buti gising ka na. Kagigising ko lang, Froy. Medyo masakit pa nga ang ulo ko eh. May hangover pa ako sa nainom ko kagabi. Pinapasok na ako rito ng magulang mo kasi dati naman, kusa lang din ako pumapasok dito nung teenager pa tayo eh. Kababaan ko lang nang pumasok ka rito. Froy, Oh, ba't biglang nanlaki ang mga mata mo? tignan mo yung salamin. May nakasulat na pangalan sa wall mirror nyo. Wala pa yan kagabing pinasok pa namin ng papang mo dito sa kwarto ah. Sino naman ang susulat yan? Pamilyar sa akin ang sulat kamay na yan, Froy. Iisa malamang ang sumulat niyan. Walang iba kundi ang may-ari ng pangalan nakasulat sa salamin. Si Divino. Ang best friend ko nung mga teenager pa lang kami nun. Namatay nung 18 anyos pa lang siya. Ano? Sinasabi mo ba na sulat yan ng patay? Vic, naninibago ako sa'yo. Wala pong nagbago sa akin, Mamang. Sabi ng papang mo, natatakot ka sa sulat sa salamin sa iyong kwarto? Hindi po, Mamang. Natatakot ka, Vic. Papang, narinig kong inamin mo sa kaibigan mong si Froy na natakot ka sa pangalan nakasulat sa salamin sa kwarto mo. Kaya nga sinabi ko sa mamang mo, naninibago ako sa'yo. Di ka dating umiinom ng alak pero naglasing ka. Alam naming matapang ka, pero sa sulat lang sa salamin natakot ka na. Magtapat ka nga, Vic. May nililihim ka ba sa amin ng papang mo? Wala po, Mamang. Kung gano, bakit ka natatakot sa pangalan lang na nakasulat sa salamin, ha? Bakit? Multo? Oo, Abel. Multo nang namatay na kaibigan ng daddy mo, ang lalaking nakaputi na nakasama mo sa talampas.
Sabi po ng iba, hindi totoong multo. Talagang may ibang taong hindi naniniwala sa kababalaghan. Katang-isip lang daw po yun. Hindi ko inaalis sa iba na maniwala sa gusto nilang paniwalaan. Sa comics daw lang po merong multo eh. Sa TV, pelikula o radyo. Pero totoo ang multo, anak. Ako na nagsasabi sa'yo. Mami, mabait naman po sa akin na lalaki na kaputi eh. Patay na siya, Abel. Parang hindi ako makapaniwala na multo siya. Maniwala ka sa akin, anak. Huwag kang makikipag-usap uli sa multo ng dating best friend ng daddy mo dahil baka mapahamak ka. Mara, maliwanag ang litratong kuha ni Froy sa bakuran natin kagabi. Maliwanag, Vic. Nagmumulto nga ang dating matalik mong kaibigan nung teenager ka pa lang. Pinagmumultuhan niya tayo. Kailangan makagawa tayo ng paraan para matigil ang pagbumulto niya. Huwag kang mabahala, Mara. Hindi naman ako nababahala para sa sarili ko. Nababahala ako para sa anak natin. Si Abel nga pala. Natutulog na siya sa kanyang kwarto. Siniguro kong nahihimbing na siya bago kita kinausap. Di tama ang ginawa niya kagabi. Di siya dapat umalis ng walang paalam. Pinagsabihan ko na siya. Hindi raw niya alam kung bakit siya nakarating sa talampas. Nagising na lang daw siya na nandun na siya. Hindi naman siya dating lalakad ng tulog eh. Ang mahirap hindi naniniwala sa multo si Abel. Kaya baka maulit ang pag-alis niya ng walang paalam. At makipagkita uli siya dun sa multo na dati mong kaibigan. Mara, tignan mo. Nakikita ko, Vic. Nasa madilim na bahagi ng bakuran na naman natin yung lalaki na kaputi. At umiiyak na naman siya. Tumigil na siya sa pag-iyak. Lumakad siya palayo sa dilim. Humarap siya dito sa bintana. Talagang wala siyang muka. Tinuturo ka niya, Vic. Parang nangangatal sa galit ang kamay niyang nakaturo sa iyo. Parang galit siya sa iyo. Ang multo na dati mong matalik na kaibigan. Parang galit na galit ang multong walang muka. Multong walang muka! Tigilan mo na ang pagbumulto sa mga amo ko! Huwag mong kong pakialaman. Maglaho ka sa ngalan ng Diyos! Wala kang karapatang utusan ako. Matakot ka sa hawak kong krusipyo! Pakialamerang kasampay. Unti-unting naglaho ang multo. Salamat na takot sa krusipyo ang multong walang muka. Felisa, anong iniisip mo? Hindi ako baka paniwala na pagmumultuhan si Vic ng matalik niyang kaibigan nung mga bata pa sila, Mauro. Hindi rin ako makapaniwala eh. Pero tiniyak ni Vic na sulat kamay ni Divino ang pangalan nakasulat sa salamin sa kwarto niya. Ang alam ko may dahilan ang pagbabalik ng isang kaluluwa. Ano naman ang magiging dahilan ng pagmumulto ni Divino? At ang mga nagmumulto ay yung mga kaluluwang hindi matahimik. Ba't di matatahimik ang kaluluwa ng dating kaibigan ni Vic? Aksidente ang pagkamatay niya. Iyon ang pagkakaalam natin. Si Vic mismo ang nagsabing nadula si Divino sa gilid ng talampas. Kaya nahulog sa bangin ng mga bata pa sila. Yun nga kaya ang totoong nangyari sa tingin mo. Iniisip mo bang
May inililihim sa atin si Vic? 18 anyos pa lang ang anak natin na mamatay ang kaibigan niya. Ano malay natin kung merong siyang hindi natandaan dahil sa takot? Pwede nga yun, Melissa. At pwede rin si Vic lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung ba't nagmumulto ang dati niyang matalik na kaibigan. Oreng, pwedeng hindi natakot sa hawak mong krusipiho ang multong walang mukha. Tulad ng hindi lahat ng multo ay nakukunan ng litrato. Pero nakita ko, Rosa, unti-unting naglaho ang multo nang ilapit ko sa kanya yung krusipiho. Baka naglaho lang siya dahil sa presensya mo. Pero pwedeng muli siya magpakita sa mga amo mo. Ano kayang dapat kong gawin? Hindi ikaw ang talagang pinagmumultuhan ng multong walang mukha. Pero nakita ko nga, kay Kuya Vic parang nangangatal siya sa galit na nakaturo yung multo. Maaaring may kinikimkim siyang galit sa ama mong lalaki. Pero gusto kong matulungan ng mga amo ko. Oreng, mas makakabuting dumistansya ka muna sa multo, ha? Bakit naman, Rosa? Baka may balak maghiganti ang dating kaibigan ng amo mong lalaki at madamay ka pa sa paghihiganti ng multong walang muka. Hello, Vic. Malalim na ang gabi. Napatawag ka, ha? Nagpakita na naman ba yung multong walang muka? At gusto mong tulungan kitang matigil lang pagpapakita niya sa inyong pamilya? Okay, Vic. Handa akong tulungan ka. Hindi ako natatakot sa multo kaya gagawa ako ng paraan para maglaho ng tuluyan ang multong walang muka. Umaalulong na naman ang asong gala sa kalye. Bigla tuloy akong kinilabutan. Ang multong walang mukha. Naroon na naman siya sa madilim na bahagi ng bakuran at umiiyak. Tumigil siya sa pag-iyak at humarap sa bintana ng kwarto ng aking mga amo. Vic. Vic. Nakaturo siya sa bintana habang parang nangangatal sa galit na tumatawag sa pangalan ng amo kong lalaki. Vic. Paulit-ulit na tinatawag ng multong walang mukha ang amo kong lalaki. Teka, ang krusipiho. Lalabas ako dito sa kwarto at ilalapit ko ulit ang krusipiho sa multo para maglaho siya. Si Kuya Vic, biglang lumabas ng bahay. At patakbo siyang lumapit sa gate. Lumabas siya. Saan pupunta si Kuya Vic? Maliwanag ang itinawag sa akin ni Vic kanina. Lumitaw na naman sa kanilang bakuran ng multong walang muka. Ang multo ng kanyang dating best friend nung nabubuhay pa to. Ngayong narito na ako sa tapat ng bahay ni na Vic. Lalapit ako sa gate. Ha? Yung multo? Nasa bakuran na naman ni Vic. Divino! Tigilan mo na ang pagmumulto kina Vic! Huwag mo akong pakialaman. May dasal ang tubig na laman itong boteng hawak ko.
Kinuha ko pa sa simbahan bago ako pumarito para matigil ng pagmamulto mo kina Vic. Hindi mo ko mapipigilan. Sa ayaw at sa gusto mo maglalaho ka! Isasaboy ko to sa'yo! Walang makakapigil sa gagawin ko. Hindi ko pa siya nasasabuyan ito, pero naglaho na siya. Nakita ko rin, Froy. Nang lapitan mo ang multong walang mukha, unti-unti siyang naglaho. Malamang hindi na siya lumitaw uli dito sa bahay ng mga amo mo, Oreng. Hindi tayo sigurado. Maliwanag ang sinabi sa akin ng kaibigan kong faith healer. Mahirap kalaban ang mga multong naging mabuti nung nabubuhay pa sila. Pagkat hindi sila kayang pinsalain ng mga mabubuting bagay na nagmula sa Diyos. Kaya pala nakabalik pa ang multong walang mukha kahit inilapit ko na sa kanyang krusipiho. At hindi siya natakot sa hawak mong benditadong tubig. Dating mabuting tao siya nung nabubuhay pa siya, Froy. Kung hindi siya natakot dito sa dala ko, ba't siya naglaho bigla? Ba't siya tumakas? Tumakas kaya ang multong walang mukha o naglaho siya para sundan si Kuya Vic? Mauro, nasa bakuran natin ang multong walang mukha na umiiyak. Lumitaw siya pagdating ni Vic dito sa bahay natin, Melissa. Sinundan niya ata ako rito, Mamang. Papang. Dito na lang kayo ng mamang mo sa loob ng bahay, Vic. Lalabas ka, Mauro? Oo, harapin kong multo. Ay, sandali. Dalawa tayong humarap sa multo. Multong walang mukha. Ay, alam naming patay ka na dahil nakalutang sa lupa ang iyong mga paa. Patay ka na. Dapat ka nang manahimik sa kabilang buhay. Hindi ako matatahimik. Dahil hindi pa ako mamamatay kundi ako pinatay. Pinatay ka? Tinulak ako sa bangin. Sino pumatay sa'yo? Si Vic. Si Vic? Ang aming anak ang pumatay sa iyo? Makasarili siya. Traitor na kaibigan. Walang awa. Walang konsensya. Kriminal. Divino? Papa Mauro. Ako nga po. Hindi totoo ang sinasabi mo. Mamang Melissa, maniwala po kayo sa akin. Pinatay ako ni Vic. Hindi mamamatay daw ang anak namin. Mamamatay daw siya. Paano mangyayari yon? Itinulak po niya ako sa bangin. Ba't ka papatay ni Vic? Matalik kayong magkaibigan ng anak ko. Ganun din ang pagkakaalam ko nung una. Kaibigan ko siya. Kaya itinuring ko siyang higit pa sa tunay na kapatid. Pero tinraitor po niya ako. Pinatay. Papang, Mamang, Vic, huwag po kayo maniwala sa kanya. Traitor ka. Hindi totoo ang sinasabi niya. Nagsisinungaling lang siya. Ikaw ang nagsinungaling. Nagtiwala ako sa'yo. Naging mabuti ako sa'yo nung nabubuhay pa ako. Pero anong sinukli mo sa lahat ng kabutihan ko sa'yo? Tinraitor mo ko. Nang malaman mong ako ang gusto ni Mara, nagselos ka. Dahil mayroon kang lihim na pagtingin sa kanya. Kaya gumawa ka ng paraan para maagaw siya sa akin. At mabaling sa'yo ang atensyon niya. Mapasayo lamang si Mara, inihulog mo ko sa bangin. Pinatay mo ako. Tama na! Tama na! Namatay ako nang wala sa panahon dahil sa kagagawan mo. Kaya hindi ako matatahimik sa kabilang buhay. Kaya nagbalik ako para magiganti.
Paghihigantihan mo ako? Gaganti ako sa'yo. Pati sa anak mo. Sandali, Divino. Divino! Naglaho na ang multong walang mukha, Vic. Mamang, hindi totoo ang sinasabi niya. Hindi nga kaya totoo, Vic? Papang, ba't ganyan ang tingin niyo sa akin? Di ba kayo naniniwala sa akin? Ewan namin, Vic. Hindi namin alam ng papang mo kung sino ang paniniwalaan namin. Sino ang nagsasabi ng totoo, Vic? Ikaw ang multong walang muka. Pakiusap, Rosa. Kahit hindi ka na makiusap, Oreng, gagamitin ko ang mga nalalaman ko para makatulong sa mga amo mo. Dahil wala silang kalaban-laban sa galit ng isang multo. Rosa, anong gagawin mo? Magsasagawa ako ng nararapat na ritual at orasyon upang malaban ko ang dahilan ng pagbabalik at panliligalig sa inyo ng multong iyon. Abel? Abel, buksan mo tong pinto. Ha? Wala dito sa kwarto niya ang anak ko. Nasaan siya? Abel! Abel! Rosa, nagpunta ako rito para humingi ng tulong. Bago ka pa dumating alam ko na mabigat mo problema, Vic. Nagbalik ang multo na dating kaibigan ko na namatay nung 18 anyos pa lang siya para magiganti sa akin at sa pamilya ko. Malaki ang pagkakasala mo sa kanya. Alam mong nagkasala ako? Amo ka ni Oreng. Gusto kong matulungan ang kasambahay niyo kaya nakiusap siya sa akin. Sa hangarin kong makatulong sa inyo, nagsasagawa ako ng ritual at orasyon. Kaya nakausap ko ang kaluluwa niya. At ang multo ng dating kaibigan mo ang nagtapat sa akin ng buong katotohanan. Ang dahilan, kaya hindi matahimik ang kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. At kaya nagbabalik siya upang maghiganti. Vic. Pinagsisisihan ko na ang naging kasalanan ko kay Divino. Sa kanya mo sabihin yan. Rosa, paano? Paano ko maililigtas sa sarili ko at ang anak ko sa paghihiganti ng multo ng dati kong kaibigan? Mara, Buti umuwi ka na, Vic. may pinuntahan lang ako. Nawawala na naman si Abel eh. Yan na nga ba ang kinakatakutan ko eh. Umalis na naman siya ng walang paalam. Parang alam ko na kung nasan ang ating anak. Baka nakipagkita na naman siya sa multo ni Divino. Pupuntahan ko sila. Sasamahan kita. Magmadali tayo, Mara. Baka hindi natin maabot ang buhay si Abel. Abel, dito na lang tayo. Gumising ka na. Saan ako naroon?
narito ka sa talampas. Divino? Ako nga. Gaya ng dati naglakad ka nang natutulog kaya nakarating ka dito. Sabi ng iba, patay ka na. Naniniwala ka bang patay na ako? Tuwing magkikita tayo, nasa dilim ka. Lalabas ako sa dilim. Lumapit ka sa akin at makikita mo ako. Sige, lalapit ako sa'yo. Ba't habang papalapit ako sa'yo, parang lumalayo ka? Haharap na ako sa'yo. Ba't tumunto ka sa paglapit sa akin, Abel? Wala kang nga mukha. Isa kang nga multo! Multo! Mahulog ako sa bangin! Bilis, Mara. Malapit na tayo sa talampas. Ba't dito tayo napunta, Vic? Dito kami madalas mamasyal nun ni Divino. Tara! Tulungan niyo ako! Si Abel! Ang anak natin! Nakakapit siya sa nakalawit na baging! Nakabiting siya sa gilid ng bangin! Abel! Mami! Daddy! Tulungan niyo ako! Huwag kang bibitaw, anak! Ililigtas ka namin! Hindi niyo maliligtas ang inyong anak. Ang multong walang muka! Vic, mamamatay ang anak mo. Gaya ng pagpatay na ginawa mo sa akin. Nagkakaroon na ng muka ang ulo. Pero basag ang iyong muka. Ganito ang nangyari sa mukha ko. Matapos akong itulak ni Vic sa bangin, halos madurog ito. At unang mukha kong bumagsak sa malaking bato. Nabasag ang mukha ko sa kagagawan ni Vic. Divino. Vic, ang malagim na sinapit ko ay mangyayari din sa anak mo. Ngayong sumapit na siya sa gulang na kasing gulang ko nung patayin mo ako. Vic! Pinatay mo si Divino! Oo, Mara. Binatay ko siya. Tinulak ko siya sa bangin dahil siya ang minahal mo noon. At hindi ako. Hindi ko akalain! Pero pinagsisiyahan ko na yon. Huli na ang pagsisisi mo. Buhay ko ang inutang mo noon. Buhay ng anak mo ang magiging kabayaran ngayon. Tuluyan kong ihuhulog si Abel sa bangin! Huwag! Huwag mong patayin ang anak ko! Tayo magsama sa kamatayan! Mami, si Daddy. Oo, Abel. Namatay ang daddy mo nang yakapin niya ang multo ni Divino para mailigtas ka niya. Na ikinahulog niya sa bangin. Sabay sa pagkamatay ng daddy mo, naglaho ang multo ng dati niyang kaibigan. At malamang hindi na muling magbabalik ang kaluluwa ni Divino. Dahil nagkaroon na ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Hindi na muling magmumulto ang multong walang muka.